po sa opening ng Senado. Yan po ay ang malaking question po dyan ay bakit po ayon po sa mga kalaban ng mga Duterte, bakit po nagtatago? Nagtatago daw si Bato sa batas. Batas ba yung pinagtataguan? At si Bunuan po, dating sekretary ng DPWH na nasa sentro po ngayon ng anomalya at sinasabi po ng ICI, kung hindi ako nagkakamali, isa po siya sa mga pinakakasuhan, no? Bago po magkaroon ng kaso, nakatakas na naman. Ang galing po. Binabantayan po natin yung mga tao na nagtrabaho nung panahon ni Tatay Digong para po malinis ang Pilipinas mula po sa droga, ay pinipilit natin pinakukulong, pero nakakatakas, pinatatakas, tumakas, sadyang pinatakas, kusang tumakas, pinatakas dahil may gustong pagtakpan. Yan po ang masasummarize natin ang problema ngayon ng Pilipinas. Yun pong mga naglingkod, pag ikaw po ay hindi nagpayaman sa pwesto katulad ni Bato at ni Duterte, kapag po kayo ay tapat na naglingkod, hindi po kayo yumaman, kung hindi nagtamo po kayo ng mga kaaway sa inyong pagtatrabaho ng maayos, ay hahantingin po kayo, no? Hahantingin po kayo ng mga fans ng ICC na pro-droga. Opo, kayong ICC kayo, pro-droga kayo, kaya galit kayo kay Donald Trump na nagsasagawa ngayon ng mga anti-drug war. Galit kayo sa mga taga-Brazil na nagsasagawa ng war drug sa Brazil ngayon. No? Yan po. Kaya kung iisipin yung mabuti, no, ito ba mga to para sa human rights o para sa droga? 'Di ba? Pag-iisipan nyo rin tong group, yung ano na to, international group na to. Saan kaya kumukuha ng pondo yan? No? Bakit yung mga tao na galit sa droga, bakit yung mga tao o yung mga pinuno na may kampanyan sa droga, doon po sila galit? Dito po sa Pilipinas, tukoy natin yung mga galit kay Duterte. Talagang alam nyo na kung bakit, no? It's either magnanakaw yan o involved o may dating dati pong kaso ng droga na napawalang sala dahil nagbaliktaran yung mga, hindi po napawalang sala dahil walang kasalanan, napawalang sala dahil nagbaliktaran yung mga testigo, di ba? Yan po yung kaso ni De Lima. Matatag po yung mga binintang kay De Lima. Maraming testigo laban kay De Lima. Huwag nyo pong sabihin pinag-initan lang yan. Mayroon po si De Lima, ang dami pong testigo sa kanya. Napanood nyo yan. Huwag nyong bulahin ang sarili nyo. Hindi nyo ba kilala si Dayan? Hindi nyo ba kilala si Jonel? Ha? Katarantaduhan niya kung hindi nyo kilala si Dayan at saka si Jonel. Ano po nangyari dyan? Nagbaliktaran lang. Yung mga totoo pong nagtrabaho at hindi nagpayaman, yung mga wala pong madali lang naman pong patunayan kung nagnakaw, no? Kung nagpayaman po yung isang tao sa gobyerno, no? Hanapan nyo lang ng mansyon dyan sa eto nga ang hamon natin. Sabi magnanakaw si BP Sara. Napaka-small time naman, Vice President. Walang mansion sa Forbes Park. Anong klaseng magnanakaw yan? Ha? Sasabihin nyo, magnanakaw si BP Sara. Asa na mansion? Wala. Wala pala. Baka naman merong helicopter si BP Sara. Asa ng helicopter ni BP Sara? Magnanakaw kayo na magnanakaw. Asa ng helicopter? Wala rin. Asa ng mga jet? Wala rin. Talagang niloloko nyo lang ang sarili nyo. Yan po ang sukatan ngayon ng yaman, no? Mga pinagbibintangan lang natin, kontraktor, sangkatutak ang mamahaling sasakyan. Mga congressman, sangkatutak ang jet, mansyon, helicopter. Yung mga pinagbibintangang utak. Pero kayo, balik kayo ng balik. Sara Duterte, magnanakaw. Asa ng mansyon? Walang maipakita. Asa ng ang helicopter? Wala. Small time pala. Kung magnanakaw pala, small time lang. Putang Vice President. Tapos daig pa ng congressman. Kaya matagal nyo nang ginagago mga Pilipino, matagal nyo nang binubobo mga Pilipino. Akala nyo naman lahat ng sinasabi nyo pinaniniwalaan. Kaya nga hanggang ngayon hindi kayo makalusot-lusot dyan.
Matagal nyo nang gustong itigil yung pag-iimbestiga sa flood control projects pero hindi kayo umubra. Ayaw pumayag ng tao na matigil ang investigasyon. Bakit? Galit sa magnanakaw ang mga tao. Duterte papanagutin. Asan ang mansyon ng mga Duterte para panagutin nyo? Duterte i-impeach. BP Sara impeach. Asan ang helicopter ni BP Sara? Mag-ano na tayo, magtapata na po tayo. Pag sinabi nyo pong magnanakaw, asan ang mansyon sa Forbes Park? Ayala Alabang. Ano pa yung ibang mga lugar na mayayaman? Kondo sa BGC. Asaan? Yan po ang mga patunay. Hindi po yung mga tokis-tokis lang ni Shell Jokno. Hindi po pwede na si Redon lang po ang yung pagmumukha na yun ni Kokey. Yun na yun. Pag sinabi ni Kokey na pag sinabi ng mga dilawan. Thank you very much kay Joel. Christmas. Paskong Pasko ka, Joel. Buds, watching from Los Angeles. Tuloy ang laban, pangkape. Thank you very much sa pangkape. $4.99. Wag na po tayo makipaglokohan. Kung sinabi nyo magnanakaw, asa na mansyon? Ganun kagad. Kasi po, yung mga pinagbibintangan na mga mastermind yan, may mansyon, may helicopter, may jet. Oh, wala pong duda yan. Mas mataas si BP Sara doon. Kung magnanakaw si BP Sara, mas mataas sana yung, wala eh. Binubulan nyo lang sarili nyo eh. Ganun po ang itanong nyo sa mga nagsasabing magnanakaw si BP Sara, asan ang mansyon? Puta, pag walang pinakita yung mga yan. Okay, punta na po tayo rito, no? Sa totoo lang po, ito ang sitwasyon natin eh. Yun pong nagpatupad ng tokhang. Ang ganda po. Ano po ang meaning ng tokhang? Katok at para pag katok at hangyo. No, kakatokin ka, pipilitin ka magbago. Lahat ba na nakatok adik? Opo. Tayo ba naman nagbobulahan pa? Alam niyo po sa barangay, wag na po tayo magbulahan. No, lalo na po diyan sa mga bandang probinsya, magkakakilala po lahat ng tao diyan. No? Dito sa Maynila, kakilala rin. Ibig sabihin, ang dali lang po eh. Yung mga tao dapat kilala ng barangay. Kung hindi po kilala ng mga barangay captain yan, wala siyang karapatang maging barangay captain. Lalo na po sa probinsya. Lahat po ng tao ron, kakilala nila. Pati po yung may bagong lumipat, kakilala po ng mga tao yan. Huwag tayong magbulahan. Kaya po lahat po ng mga kinatok, adik po yan. Pucha, yung sasabihin nyo na tsamba-tsamba lang yan. Plano po yan. Maganda po ang plano dyan. Yung mga barangay kakatukin, yung mga adik nilang kabarangay at pagbabaguhin. Kung hindi. Yun po. Di ba? Pinagmamalaki po yan kasi po, bakit po pinagmamalaki? Dahil hindi po yumaman yung mga nagpatupad niyan. Ikalawa. Maganda po yan dahil tumahimik po yung kapaligiran. Yung ayaw magbago, nasa sa kanila na yun. Ganun talaga. Yung mga namatay, may namatay ba? Opo. Sigurado ba kayo si Duterte nagpapatay no? yung mga droga po ba, hindi ba sindikato yan? Sa tingin po ba ninyo, walang kinalaman yung mga sindikato dyan na napakasimple naman po isipin? Para namang hindi kayo nanonood ng mga pelikula. Di ba? Manood lang kayo ng pelikula eh. Alam nyo na eh, pag delikado na yung mga mastermind, anong gagawin nila? Sa tingin nyo? Papatumbay yung nakakakilala sa kanila. Kayo naman, pinagbububulan nyo sarili nyo eh. Tapos sasabihin nyo, walang namamatay sa bypass, wala raw. Naglolokohan. Yung mga yan, tagapagtanggol ng droga kasi yan, mga nagreklamo. Yun po bang pamilya ng mga simpleng addict na nakikita natin? Napunta na yan, nanood naman kayo siguro. Nanood kayo siguro dun sa mga hearing. Nakita nyo naman, sa mga kwento. Isa lang po yung ron eh. Yung mga testigo, puta, si Dilima, si Shell Jokno. Addict ba yan sila Shell Jokno at si Dilima? Bakit silang tumitestigo? Wala naman silang kinalaman dun. Mga nababasa lang nila. Pero yung mga tunay, di ba yung isa? Naalala, yung isa, pare. Yung addict daw na pare, addict siya. Siya. Hindi naman siya biktima.
Kinakalinga niya lang yung biktima. Tapos yung tsuhin ni pangalan no? Kian. Putya, tsuhin ni Kian. Nakatamo na nga ng katarungan si Kian. Alam niyo po ba kung ano yung hinahabol ng tsuhin ni Kian? Hindi ko alam eh. Danyos yata hinahabol. May katarungan na nga, may hinahabol pa. Kalukuhan po yan ng mga pinagsasabi nyo na dapat tugisin yung mga katulad ni Bato. Wala na po. Ito po ang problema natin. Tama po si Bato. Ako naniniwala ko na tama yung ginagawa ni Bato ngayon. Si Lacson wala kang karapatan. Nagtago ka rin nun eh. Wala kang karapatan na magpayo-payo kay Bato. Dahil ikaw nagtago ka rin nung panahon na may kaso ka. At ang kaso mo dito sa Pilipinas. Alam po ninyo, bakit po pabor ako dyan sa ginagawa ni Bato? Bakit ka papahuli dyan sa mga ICC niyan? Illegal yan. Kayo ba naman, ito kayo po, alam ninyo, nakikidnapping kayo, papahuli kayo sa kidnapper? Putyan, tatanga naman natin. Hindi dapat maulit pa yung ginawa nila. Lagi na lang tayo na, wala na ba tayo talagang korte? Korte Suprema, ano na? Hindi kayo sinusunod. Nagpalabas na nga yung Korte Suprema, sabi ng Korte Suprema, hindi pwedeng basta hulihin ng mga tao sa Pilipinas, kinakailangang dumaan sa korte. May tagapagsalita tong ICC rito eh, si Conti. Sabi ni Conti, surrender daw. Meron ba surrender na ayaw mo? Kaya nga surrender dahil surrender na ako. Gusto ni Conti sabihin, ako Pilipinas, yung gobyerno ng Pilipinas, sinusurrender na namin si Bato. Hindi surrender yun. Ang surrender, ikaw mismo. Katarantaduhan yan. Iso-surrender parang sinong gusto mag-volunteer? Ito po, gusto niya mag-volunteer. Ayoko. Hindi, binolunteer na kita eh. Parang ang gusto sabihin ni Conti, isurrender natin si Bato. Utot mo. Pag sinabing surrender, ikaw mismo yung magso-surrender. Tama yan Bato. Bakit ka magpapahuli sa kidnapper? Alam nyo na nga kidnapper yung ICC. Opo, kidnapper yan. Natatakot kayo dyan. Kung matatakot tayo dyan sa ICC, tayo lang po ang takot dyan sa ICC na yan. Pinagtatawanan lang ni Putin yan tsaka Netanyahu. Hindi nga iniintindi sa Israel yan at Russia eh. Hindi po porket may warrant to pares susuko na. May warrant to pares po yung prosecutor niya na. Si Karim Khan. Alam nyo po ba yun? May warrant to pares yan? Bakit hindi sumusuko? Ako pa hudas ng bansa? Puta, pinagtatanggol nga natin yung Pilipino. Kayo ang hudas. Pilipino, isosurrender nyo ron sa mga adik. Nakita nyo ba yung judge na yun? Mukhang adik agad yun. ICC judge, mukhang adik na agad eh.